Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay araw ng Biyernes, August 21, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 22, verse 34 to 40. Noong panong iyon, nagtipon-tipon ng mga Pariseyo na mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Sa gospel natin, narinig natin na tinanong si Jesus ng mga expert sa batas, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos? Simple pero napakalalim ng sagot ni Jesus. Anong sabi niya? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At agad niyang idinugtong yung ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Doon umiikot yung kautusan. Doon umiikot yung aral ng mga propeta. Para kay Jesus, hindi pwedeng magkahiwalay yung pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Hindi sapat na sabihin natin, Lord, I love you. Pero yung puso naman natin, punong-puno ng galit, inggit para sa ibang tao. Dahil ang nagmamahal sa Diyos ay dapat makita sa paraan na pakikitungo natin sa kapwa. Napakadaling sabihin mahal natin si Lord. Nagdarasal tayo, nagsisimba, nakikinig sa gospel, nagmi-ministry. Pero paano yung kapwa? Napapatawad ba natin? Paano yung mga taong ayaw natin kausapin? Yung kinaiinisan natin? Actually, may mga taong kapag nakita mo, automatic, kumukulo na kagad yung dugo mo. At dito tayo hinahamon ni Jesus. Parang gusto niya sabihin sa atin, kung mahal mo ako, mahalin mo rin yung mga taong inilagay ko sa paligid mo. Hindi naman sinasabi ni Jesus na kailangan nating magustuhan din sila. Magkaiba yung like and love. Hindi mo kailangan maging ka-close lahat. Hindi mo kailangan pagkatiwalaan agad yung mga taong nakasakit sa iyo. Hindi mo kailangan manatili sa isang relationship na naabuso ka, very harmful para sa iyo. Ang hinihingi sa atin, magmahal bilang Kristiyano. Yung pagmamahal na hindi nakabase sa nararamdaman, kundi love based on choice. Yung bang kahit nasaktan ka, pinili mong huwag manakit. Yung bang pinili mong magpatawad, pinili mong rumispeto, pinili mong huwag gumanti. On that way, na ipapakita natin yung pagmamahal natin sa kapwa. Love is not merely a feeling. Love is a decision expressed through our action. Let us pray. Panginoong Jesus, turuan mo kaming magmahal, hindi lamang sa mga taong madaling mahalin, kundi yung mga taong sumusubok sa aming pasensya. Yung bang sumusubok kung gaganti kami kapag kami nasasaktan. Yung kami pipiliin ba namin pang unawa kung kami ay nagagalit. Tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo kaming mahalin ka, hindi lang sa salita, kundi mahalin ka sa pamamagitan ng aming kapwa. Amen.
Friends, baka may isang taong kailangan mong mahalin ng kaunti. Kaunti pa. Sa pamamagitan ng pag-share ng audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, sa Facebook friends, sa mga classmates natin, co-workers natin. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.